morning po, Baliwag Alliance Church. Isa pa po, good morning, Baliwag Alliance Church. Gusto ko po marinig ang inyong good morning. Yan. Kumusta po kayong lahat ngayong umaga? Ngayon po ang umaga para po tayo ay magsamba sa ating Panginoong Jesus. So, nirequest ko po kayong lahat na tumayo at tayo po ay magbasa ng ating call to worship. Ang ating call to worship po ay mahanap sa Psalm 150, 1 to 6. Ready na po ba kayo? Okay. Simulan na po natin basahin. Psalm 150, 1 to 6. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His acts of power. Praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with the timbrel and dancing. Praise Him with the strings and pipe. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with the resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Lahat po tayo ay yumuko at tayo po ay manalangin. Lord, thank you po sa umaga na ito. Thank you po na ginising niyo po kami para makapagsamba. At thank you po na nandito po kaming lahat. Tulungan niyo po kami para sa aming pagsamba ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating praise and worship. Pero bago po sila mag-move forward, gusto ko po sabihin na ngayong umaga po ay bigay po natin para sa Lord. Kung may problema po tayo, iwan mo na po natin ito sa bahay. Balikan na lang po natin mamaya yun. Ngayon po, kahit paangit po ang inyong gising, kung tumapon po ang kape nyo, may napagalitan po kayong anak, iwan mo na po natin. Kasi ngayon po ay araw para magsamba sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At tatawagin niyo po ang ating music team. Amen! Good morning po sa bawat isa. Sabi po sa Psalm 86:12, I will praise you, O Lord my God, with all my heart, and I will glorify your name forevermore. This morning po, bigyan natin at itaas natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-aawitan sa Kanya. Tayo po ay umawit sa Panginoon at ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Ang hinahanap ko
Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Sa'yo'y sumasamba, mitang nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Sa'yo'y sumasamba. Sa ating pong pagpapatuloy na pag-aawitan, for our next song, I pray na ito yung laging maging laman ng ating puso. Sa kabila ng mga dinaranas natin dito sa mundo, minsan, masaya, at syempre, nandun din yung panahon na tayo'y nahihirapan. Sabi nga sa kanta, sana siya lang yung maging pag-asa ng bawat isa. Kapag tayo'y nangangamba, sa Panginoon lang natin mahanap ang tunay na peace dito sa mundong ito. Awitin natin ang awit na to nang mula sa puso. Awitin na natin ito direct sa Panginoon. Awitin po natin, di ka nagkulang.
habang buhay paglilingkuran. Sa bawat araw na haharapin ko. Pagmamahal mo, tanging sandigan ko. Pusong tapat na sa aking likhain. At sa aking likhain, krus mo ang tanging yayakapin, ika'y susundin. Ika'y susundin. Panginoon, kayo po ang maitaas at maluwalhati sa aming pag-aiwitan ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you po, Praise and Worship team. Na-bless po ba kayo dun? Mabuti po at simula pa lang yun ang ating service ngayon. By the way po, ngayon po pala ay ang ating Pastoral Care Sunday. So dahil ngayon po ay Pastoral Care Sunday, makakarinig po tayo ng kanta na mula sa ating Pastoral Care Ministry team.
Thank you po, Pastoral Care. Ganda po ng boses nila, no? Boses ng alagang-alaga. Ngayon naman po ay nire-request ko po kayong lahat tumayo para sa ating scripture reading na mahanap sa Psalm 23, 1-6. Favorite po ng mga taga-Balka. Tayo po magsimula. Psalm 23, 1-6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Pwede na po tayo umupo. At tinatawagan ko na po ang ating Doctor of Ministry, ang ating Senior Pastor, Reverend Ian David Angeles. Maraming salamat, Brother Gian Dave Angeles. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, Baliwag Alliance Church. Good po ba ang inyong morning? Amen. Salamat sa Panginoon. Kahapon po nasa Manila kami, napakalakas ng ulan. At sa sobrang lakas ng ulan, nagsarado po ang EDSA sa sobrang lakas ng ulan. Hindi ko alam kung nakita ninyo, na balitaan ninyo, pero kahapon sa event sa PBS College of Bible, sa sobrang lakas ng ulan, ay nagsarado ang EDSA at muntik pang mahinto ang program dahil sa sobrang lakas. Mayroon pang kasamang kulog at kidlat. At nung tumatawag kami dito, nabalitaan namin dito pala ay katitik lamang ang ulan kahapon. At ngayon, salamat sa Panginoon, maganda ang araw. Batiin muna natin yung ating mga katabi ng isang magandang umaga. At bago po tayo tuluyang magpasimula, gusto ko lamang po mag-share sa inyo ng ilang mga magagandang balita. Good news. Number 1, gusto ko pong i-share sa atin na ang Baliwag Alliance Church ay nagle-level up dahil meron tayong mga kapatiran sa loob ng ating church na tinatawag ng Panginoon sa mas malawak na ministry. At isa po dyan ay ang president ngayon ng Bulacan Zone Women, sa Bulacan Zone na binubuo ng iba't ibang mga municipality, at ang mga Alliance Women sa buong Bulacan Zone na president ay nagmula sa Baliwag Alliance Church. At ito ay walang iba kundi sa katauhan ni Sister Annabel Felipe. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung hindi po ninyo alam, ang president naman po ng youth sa buong Bulacan Zone nagmula rin sa Baliwag Alliance Church. Sa katauhan naman ni Sister Lira Gomez. Yung mga pumalakpak, yun ang mga hindi nakakaalam. 2 taon na po iyon nakakaraan. Magtatapos na po yung termino ni Sister Lira ngayong susunod na buwan dahil magkakaroon na ng election ang youth. So salamat sa Panginoon na ginagamit ang ating church, ang ating mga members para maging mga leader ng ating zone. And time will come, baka mayroon din naman na mga kasamahan pa natin dito ang maging officer ng ating zone, officer ng mas malawak sa zone, ang district. At Lord willing, baka mayroon dito sa church na tinatawag din para sa national level na magiging mga president ng iba't ibang mga auxiliary, at kagalakan natin ito. At syempre, gusto rin natin i-welcome dito sa ating kalagitnaan ang ating kaibigan na ilang taon na nating nakasama, pero dahil sa trabaho siya ay napunta sa ibang lugar, at ngayon ay nagbabalik yung ating kasama na foreigner in our midst. Let's welcome Sister Amanda Benson. Sister Amanda is a teacher in Faith Academy sa Manila, and she's teaching middle school. And she's here for just a couple of days. She'll be leaving later today. So Amanda, we welcome you once again in our church, and it's a joy to see you. And
karaniwan sa Bible school ang laging focus sa academics. So nagkaroon ng Spiritual Emphasis Week at ang sabi ng speaker sa mga estudyante, pag kayo ay gagraduate na, huwag kayong mananalangin na kayo ay mapunta sa isang malaking simbahan. Nakagraduate ang mga estudyante. At mayroong isang nakagraduate, nag-pray. Ang panalangin niya, siya ay mapunta sa malaking simbahan at doon siya naglilingkod. Pagkatapos ng isang taon, bumalik siya doon sa Bible school at nagbigay ng patotoo. At ito ang kanyang sinabi. Nung isang taon po, tayo ay encourage, huwag tayong mapunta at manalangin sa isang malaking church. Pero ako ay nananalangin at pinanalangin ko ako ay ma-assign sa isang malaking simbahan. At kasama nun, ipinanalangin ko rin na magkaroon ako ng magandang asawa. Tinugon ng Diyos ang panalangin ko. Ngayon, nandoon na ako sa magandang simbahan at malaking asawa. Nagkabaligtad ang tugon ni Lord sa panalangin. Alam niyo po, isa sa maraming paraan para tayo ay lumalim, magkaroon ng intimacy sa Panginoon, ay walang iba kundi sa area ng panalangin. Kaya ang tutunghayan po natin ngayong umaga ay sa isang panalangin na dineklara ni David sa kanyang puso kung sino ang Panginoong Jesus. Samahan niyo po muna ako sa panalangin. Panginoon, aming iniaalay ang pag-aaral na ito ay magbigay ng kaluguran dahil hindi ito tungkol sa aming mga paniniwala. Hindi ito tungkol doon sa aming pong gustong sundin o gustong ipamuhay. Ang nais po naming hilingin, O Diyos, yung mensahe ninyo ang bumago doon sa aming pag-iisip upang mapihit yung aming pong paniniwala, hindi sa gusto namin, kundi sa tinuturo ng inyong salita. Aming dalangin na ang dulo, ang resulta nito ay magpalalim sa amin ng pagsasaliksik sa araw-araw ng aming buhay kung sino kayo. At aming dalangin, maparangalan kayo sa aming isip, sa salita, sa aming mga ginagawa, maging sa mga pagnanais ng aming puso, kayo ang maluwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay pinamagatang, The Lord is my shepherd. Si Yahweh ang aking pastol na hinango sa awit 23, talatang 1 hanggang 6. Marami sa atin kabisado na isaulo na ito at ito ay naging life verse natin. At yung iba, inaawit pa ito. Alam niyo po ba yung kanta na The Lord is my shepherd? Hindi. Ang awit po na The Lord is my shepherd ay isang hymn. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Sino po narinig na yung awit na ito? Hindi po, kaunti lang. Isang lumang awit, pero ipinakita dito yung halaga ng, ang chorus kasi ginawa dun sa verse 6. Ipinakita na ang halaga, yung lahat ng pagkiklaim natin sa Panginoon, kung sino siya sa atin, hindi lang paging pastol, provider, sa lahat ng bagay, ang dulo nito, ang kabutihan, ang habag ng Diyos ay mapapa sa atin at ang buhay ko ay iikot na lamang sa paglilingkod sa Kanya. Meron po tayong 5 katotohanan ngayon na makikita natin na naidudulot sa buhay ng isang tao kung ang puso niya ay mayroong intimacy sa Panginoong Yesus. Ano ang naidudulot ng intimacy with Christ? Kung ang puso natin na isuko natin ng lubos sa Kanya.
Ano ang naidudulot nito? Mayroon ba itong naidudulot na maganda? Ano ang nababago? Ano yung dapat nating tingnan sa mga susunod na mga araw o buwan sa ating buhay kung ating palalalimin ang ating buhay espiritual? Dito po sa awit 23, ipapakita ni David kung ano ang naidudulot nito kapag tayo'y lumalalim sa ating buhay espiritual. Bigyan ko lang po kayo ng background. Si David po, alam natin siya ay pastol. Siya ay nagpapastol ng tupa. At isa sa pinakamababa ang IQ na hayop ay walang iba kundi ang mga tupa. Alam niyo po ba, ang tupa ay sadyang likas na walang alam. Kahit alam nila na nakikita nilang bangin, ay bababa sila doon dahil hindi nila nakikitang ito ay peligro. Ito ay delikado. Ang mga tupa, kahit alam nila na ang lugar na ito ay mayroong mabangis na hayop, hindi sila iiwas kahit alam nila ito. Kaya kailangan talaga ng pastol na gagabay sa kanila. At ang mga tupa ay sadya talagang mapili sa pagkain. Ito naman yung downside ng tupa na sa kanilang pagkain, hindi nila basta-basta kinakain ang kahit anong mga damo. Kaya kailangan pumili ang isang pastol, isang mabuting pastol na lugar kung saan pagpapastulan ng mga tupa. Dahil ito ay nakakaapekto sa kanila, maging sa kanilang coat, yung kanilang balahibo. Ito ang bigat ng pagpapastol ng tupa. Naalala ko dito sa Pulilan, kung nakita niyo po yung church dyan, isang malaking church dyan sa Pulilan, yun ay pinagpapastulan ng tupa. At mapapansin po ninyo doon, ang balahibo ng tupa dito sa atin, hindi kasing puti ng mga balahibo ng tupa sa ibang mga lugar. Dahil sa kanilang kinakain. Kaya po napakahalaga kung paano ipinaralel ni David sa kanyang ginagawang pagpapastol ang Diyos na siyang tunay na pastol. At ito yung 5 katotohanan na makikita natin kung magkakaroon tayo ng intimacy with the Lord Jesus Christ. The first one, ang sabi sa verse 1, the Lord is my shepherd. I shall not want. Si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Hindi ako magkukulang. Pwede ba natin itong angkinin? Can we claim this promise that we will never want anything in our life anymore? Salamat sa isang nag-amen. Kung si Kristo ay nasa atin, if the Lord is indeed our shepherd, can we really claim there is nothing in this world, wala nang makayang ibigay ang mundong ito makapapantay sa kagustuhan natin sa ating Panginoon? Wala nang papantay. This is the declaration of David. Kung si Jesus, kung ang Diyos ang tunay na pastol ng ating buhay, wala na tayong kakailanganin na mas hihigit pa sa pating pagnanais sa Diyos. Kaya ito yung number 1 principle. Intimacy with Christ will end, magbibigay ng hangganan. It will end our wants. Kailangan ko lang po ito ipaliwanag na maraming mananampalataya, iba ang pananaw sa pangangailangan at iba ang pananaw sa kagustuhan. Na ipagpapalit ang pangangailangan sa ating kagustuhan. Marahil marami sa atin nakaranas na ating ipinapanalangin yung ating gusto pero hindi binibigay ng Panginoon. Ito ang posibleng dahilan. Dahil ang kagustuhan natin ang hindi natin pangangailangan. Yung ating hinihiling sa Panginoon na kagustuhan natin, marahil ang hindi natin kailangan. Kaya ang dapat po nating tingnan, si Kristo na siyang kasapatan sa ating buhay. Kung ating hahanapin yung kaligayahan na si Kristo'y nasa puso natin, yung mga pangangailangan magiging pangalawa na lamang sa Panginoon.
Kaya ito yung principle sa awit 37 verse 4. If we will delight ourselves in the Lord, He shall give us the desires of our heart. Kung yung hahanapin natin ang Panginoon, yung ating mga kahilingan, matutugunan. Ako po, ang aking personal testimony, nung ibinibigay ko yung kagustuhan ng Panginoon, sinusunod ko yung kagustuhan ng Panginoon, ang totoo, hindi naman nakakamtan yung kagustuhan ko. Alam niyo po, matagal na panahon, ang ambisyon ko'y maging artista. Naalala ko, lumabas ako sa ABS-CBN. Napanood niyo po ba yung pelikula ko? Hindi, biro lang. Minsan, sumama na lang ako sa isang singing group. Na-interview ako sa ABS-CBN dahil sa singing group, lumapit si Chris Aquino. Paglapit ni Chris Aquino, pipili siya ng i-interviewin. Naramdaman ko, papalapit siya sa akin. Kasama po ako sa UP Concert Chorus at isa sa mga naging invitation sa amin is to sing doon sa Chris Aquino show. Long time ago sa ABS-CBN, lumapit si Chris Aquino on live television at binigyan ako ng microphone. At ako ang tinanong. Hindi ko na ipapahabain yung storya, pero ang sarap pala ng feeling yung bang may interview ka. Alam niyo, ang sarap na feeling na yon, bago member lang ako ng UP Concert Chorus, yung mga matagal na sa UP Concert Chorus, inggit na inggit sa akin. Pagkatapos ng interview at pagkatapos nun, yung mga kakilala ko, ang sarap pala ng feeling, nakita kita sa TV. Dahil hindi sa wanted ako, pero dahil in-interview ako ni Chris Aquino. Dahil ito yung ambisyon ko, umikot yung buhay ko na ito ang masaya, ito ang gusto ko. Pero alam nyo, habang ibinibigay natin yung buhay natin sa Panginoon, binabago ng Panginoon yung gusto natin. Hindi na yung gusto natin, ang gugustuhin natin to pa rin. Ngayon, kahit hindi ako artista, okay lang. Dahil pastor ako at proud akong pastor. Parang hindi kayo masaya. Di ba dapat masaya ang mga member? Proud yung mga pastor. Maraming pastor, hindi proud na pastor. Proud ako na lingkod ako ng Panginoon at hindi ko ikahihiyang ako ay naglilingkod sa Baliwag Alliance Church. If we will truly have an intimate life with Christ, yung wants, yung mga kagustuhan natin, unti-unting babaguhin. Kaya mga kapatid, kung hindi tayo ready na mag-submit sa Panginoon, hindi tayo ready magbago sa Kanya. Kung hindi tayo ready mag-submit, we are not ready to change for the Lord. Ang pangalawa po, makikita natin sa verses 2 and 3. Ang sabi sa verses 2 and 3, He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Maganda po ang salin sa magandang balita. Magandang balita, Biblia. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan. Inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Napakaganda. Pagka sa Tagalog ay mayroong personal na dating. Dito natin makikita yung pangalawang na idudulot paghabang sa paglipas ng panahon, lumalalim tayo sa Panginoon. Intimacy with Christ will bring us the comfort in life. Ang sabi ni David, katulad ng isang pastol, ang nais niya sa lahat ng kanyang mga tupa, makakain ng mga fresh, sariwa, at makikita na talagang magdudulot ng maganda sa kalusugan ng mga tupa. Ang nais na isang mabuting pastol, uminom ang kanyang mga tupa doon sa batis na kung saan ay tahimik at hindi may istorbo, beside the still waters. He restores my soul, nagbibigay ng kalakasan. Siya yung nangunguna sa akin sa isang sa daan ng katuwiran para sa kanyang karangalan. Ito po yung comfort na dapat nating hanapin sa buhay.
Ito yung kapanatagan sa buhay. Na naranasan niyo na po ba na kayo ay pinaparinggan sa FB? Yung meron kayong mga kaibigan siguro, kamag-anak, o kakilala na nagpo-post na alam mong ikaw ang pinupunteriya pero hindi ka naman minimension. Hindi naman sinasabi ang iyong pangalan. Pero iba ang dating sa iyo pagka nababasa mo, iba ang nararamdaman mo, iba yung kabog sa iyo. Ano ang initial nating reaction? Naiinis po ba tayo? Ano yung reaction natin? Nagpo-post din ba tayo ng patungkol dun sa post niya? O yung iba na ang reaction, pag nakakita ng post, doon magko-comment sa post mismo. Ang tanong ay, ako ba ang pinaparinggan mo? Ganon. Para sa akin, para sa akin ba ito? Maraming mga relasyon ang nasira dahil sa social media. Ano ang dahilan? Dahil hinanap natin na ma-please natin ang lahat ng tao. Hinanap natin na maipakita sa ibang mga tao ang problema natin. Hinanap natin na masolusyonan din ito sa pamagitan ng social media. You know, the comfort in life, yung kapanatagan sa buhay, hindi makikita sa mga bagay na material. Nais ko pong ulitin. Ang kapanatagan sa buhay, hindi makikita sa mga bagay na material. Huwag po tayong maghanap ng mga bagay na nakikita ng ating mga mata. Dahil hindi ito magdudulot ng tunay na kapanatagan. The true comfort can only be found when we submit to the true and good shepherd, the Lord Jesus Christ. Ito yung ibig sabihin nung He makes me to lie down. Ako ay pinapahimlay niya. Di po ba? That's the comfort that we would like to experience with the Lord. In green pastures, inaakay ako sa tahimik na batisan. Nung unang mga panahon, meron pong patubig dito. Ang tawag namin, principal. Alam niyo po ba yung patubig dito ng pangalan, principal? Hindi na. Yung pong patubig dito sa may Santa Barbara, ang tawag namin dyan, yung principal. Hindi ko alam kung bakit nga ba naging principal. Pero yung pong lugar na yon, tahimik na tahimik. Alam niyo po ba na si Brother Jesse nahulog doon sa patubig na yon? Nagbibisikleta kasi siya ng 3 gulong. Ano man tawag doon sa bisikletang 3 gulong? Yung merong sidecar, yung bisikleta. Alam niyo, tahimik na tahimik yung patubig na yon, gumulo dahil may nahulog na magsasaka ang pangalan Jesse Angeles. Nahulog. Pero yung pong lugar na yun ay tahimik at napakarami pang isda. At ang sarap lang na nung mga panahon na yun, ang daming mga batang naliligo doon dahil safe, dahil malinis. At pagka tiningnan mo talaga, maiinganyo ka na maligo kahit ang mga kasama mong naliligo, mga kalabaw. Maiinganyo ka dahil maganda ang agos ng tubig. Wala pang mga napkin noon na naglulutangan sa patubig. Ang mga tulya na makikita mo doon, pwede pang kainin. Ngayon, mandidiri ka na kainin. At dahil ito yung panahon na yon, mababalikan natin noong sinabi ni David, ang tunay na pastol, inaakay tayo sa tahimik na batisan. Na kung tayo ay iinom, hindi tayo madidistract. And He will lead us in the path of righteousness. Kaya po yung comfort natin, ano po yung naidudulot nito? Ang sabi sa verse 3, He shall lead us in the path of righteousness. Yung katuwiran. Kaya alam niyo mga kapatid, ang isang tunay na mananampalataya, pipiliin ang matuwid. Pipiliin yung tama. Yung tunay na lumalalim sa Panginoon,
pipiliin sa abot ng kanyang makakaya na manatili sa tama. Hindi i-compromise ang kanyang pananampalataya. It is the Lord who shall lead us in the path of righteousness. Siguro po narinig na ninyo ito sa akin na ako'y personal na nananalangin para sa ating mga members. Alam niyo ang prayer ko sa atin? Magmula sa ating church, tumawag ang Diyos na mga tapat na lingkod ng Diyos na magiging pinuno ng ating bayan. Magiging matagumpay na mga abogado, doktor, politiko. Dahil ito yung panahon na kung saan hindi lang tayo nananalangin para sa gobyerno, kung hindi tayo nagpa-participate para yung mga kasamahan natin na matatag at pinipili yung path of righteousness, maipractice ito sa iba't ibang sangay ng ating gobyerno at sa biyaya ng Diyos maging malaking tulong para magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating bayan. Kung mayroon talagang magiging tapat, malalim kay Kristo, intimate with the Lord Jesus Christ, who will choose the path of righteousness kahit saan tayo dalhin, nakatitiyak tayo, ang Diyos ang maluluwalhati. If you are in the field of business, choose what is righteous. Piliin natin kung ano yung matuwid, hindi sa harap ng tao, matuwid sa harap ng Panginoon. If you are a public school teacher, be faithful. Be loyal to the Lord and not to man. If you are in the field of different medicines, maging tapat tayo sa Panginoon at maging aluluran tayo ng pagpapala sa Kanya. Ito na ang magiging comfort natin, na tayo'y nagiging pagpapala sa ibang mga tao. Yung pangatlong katotohanan, makikita natin sa verse 4. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ito yung pangatlong katotohanan na makikita natin na mayroong intimate na relasyon sa Panginoon ay nagtatanggal ng takot sa buhay. Karaniwan sa ating kinatatakutan, mga kapatid, ay dilim. Bakit nga ba maraming mga tao takot sa dilim? Alam niyo po ba na kung minsan, kung ano yung iniisip natin, ito yung nangyayari. Pag nakakita ka sa dilim, ito narinig ko na itong kwento, habang naglalakad sa dilim, nakakita ng anino, tumakbo dahil nakakita ng anino. Noong una, tinanggap ko na tama nga naman, nakakatakot ngayon, nakakita ng anino. Pero nung na-realize ko, paano ka makakakita ng anino sa dilim? Parang naskam yata ako nung tao na yun. Natakot siya dahil nakakita ng anino sa dilim. Madilim nga. Pwede mo magkaroon ng anino ang dilim? Kuminsan po kung ano yung iniisip natin, ito yung nagiging laman ng ating pong pakiramdam. At malaking bagay yung iniisip natin sa ating nararamdaman. Sa kalagitnaan ng gabi, mayroong kumaluskos. Anong iisipin natin? Ang daming mga bagay. Hindi talaga tayo makakatulog dahil dun sa mga iniisip natin. Si David, ito ang sinabi niya sa Panginoon. Dumaan man ako sa libis ng kamatayan, in the valley of the shadow of death. Ang kanyang sinabi, I will fear no evil. Hindi ako matatakot. Dahil ang Diyos ang aking kaagapay. Ang tungkod niya at ang pamalo niya ang siyang laging gabay. Ito po yung napakaganda na tayo ay mawawalan ng takot sa mga evil, sa mga masasama, dahil ang Diyos ang ating kaagapay. Mga kapatid, sa susunod na tayo matakot, mayroong kapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Jesus. Mayroong kapangyarihan.
Sa halip na pagka tayo natakot, maghanap tayo ng pastor, mas hanapin natin si Kristo. Naalala ko, mayroon kaming kamag-anak doon sa Mindanao, kamag-anak ni Sister Grace. Pag natatakot, laging sinasabi, in Jesus' name. Kaya basta mayroong maramdaman na takot, in Jesus' name. Minsan siya ay ginulat. Nung siya ay ginulat, in Jesus' name na rin. Ang nasasabi niya, parang naging bukang bibig na niya, yung in Jesus' name. Sa maraming mga pagkakataon, we are so afraid. At hindi natin ito may iwasan dahil dala ito ng ating limitasyon at kahinaan. Ngunit ganun pa man, katulad ni David, ating i-claim, ang kinin, the Lord is our shepherd. The rod, the staff, ang tungkod at pamalo, ang gabay natin. Kaya sa mga panahon na tayo matatakot, mas higit nating panghawakan, si Kristo ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. Alam niyo po, isa sa marami ding katatakutan ng maraming tao ngayon ay kamatayan. Maraming mga Christians kayang sabihin handang mamatay pero ayaw mauna. Di po ba? Tama naman, handa tayong mamatay pero sana huwag naman ngayon. We are afraid of death. Ito yung katotohanan. Pero nga po, kung titingnan natin, sometime in the future, we will all die. Lahat tayo mamamatay. Kaya nga yung iba, takot din na marinig na ang Panginoon ay babalik na. Dahil lahat ng pagpapagal sa lupa ay mawawala na ng saysay. Ang sasabihin nila, sayang naman yung inipon ko. Pag bumalik na si Lord ngayon, dadalhin na ako sa langit, hindi ko na ma-appreciate. Sayang naman ang lahat ng ito. Mga kapatid, we should not be afraid of what will happen in the future. Ang dapat po nating katakutan, Diyos na siyang tumawag sa atin para sa kabanalan at dapat manatili tayo sa kabanalan. Diyos ang dapat nating katakutan na pinili niya tayo na sumunod sa Kanya at sa ating sariling kagustuhan, sinusuway natin siya. Let us not fear. Huwag tayong matakot sa anumang espiritu naglilipana na gawa ng kaaway. Dahil ang nasa atin ay masigit na makapangyarihan kaysa sa iba. Meron pong estudyante ng Balka dito, long time ago, ang sabi sa amin ay mayroong third eye. Mayroong third eye. Hindi ko alam kung nasaan yung third eye na yon. Pero morning, nagde-devotion ako sa office, pakiramdam ko napakatahimik ni Lord. Ayaw niyang magsalita, ayaw niya akong kausapin. Bigla na lang akong naistorbo dahil mayroong nagsabi na yung estudyante po ito ay nagkukos ng distraction. Kaya iniwanan ko muna yung Bible at sabi ko, Lord, mamaya na lang po tayo mag-usap. Pumunta ako sa classroom at nagkaroon ng distraction, pinalabas ang mga bata at siya na lang ang iniwan ko at nag-usap kami. Batang babae, nung time na yon ay grade 1. Ako ay nasa harap, nakaharap sa kanya, nakatalikod siya sa pintuan, sa bintana, nakaharap siya sa akin. Ang sabi niya sa akin nung time na yon, Pastor, Pastor. Sabi ko, yes. Nung time po kasi na yun, si Joseph natin, meron siyang twist car. Lagi niyang dala-dala yun kahit saan. Nung time na yon ay recess. Yung bata nakaharap sa akin, sabi niya, si Joseph po, dadaan. Sabi ko, sino? Si Joseph po, dadaan. Nakaharap siya sa akin, nakatalikod siya sa bintana. Kaya ang ginawa ko, tumayo ako, dumungaw ako. Aba, dumaan nga si Joseph, naka-twist car. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, kung sino ba yung kausap ko noong mga panahon na yon. Sabi ko, mag-pray tayo. Mag-pray tayo. Habang nagpe-pray ako, nakadilat ako. Siya nakapikit. Nakadilat talaga ako. Hindi ko alam kung ano bang nararamdaman ko. At sa pangalan ni Lord Jesus Christ, ay ipinag-pray ko siya.
At sinabi ko na lang doon sa teacher, ikaw na bahala. Bumalik ako sa office, Lord, mag-uusap tayo, mag-uusap tayo. Hindi pwedeng lumabas ako ng office nang hindi tayo nag-uusap. Kung minsan yung mga nararamdaman, yung mga bagay na nasa ating paligid will cause us to fear, will cause us to become afraid. Let us remember yung pangako ng Panginoon. Ang Diyos ang ating kaagapay. Dumaan man tayo sa libis ng kamatayan. Number 4, dito natin makikita sa verse 5. Ang sabi ng verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo. Nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo langis ay binubuhos, sa aking saro pagpapalay, lubos-lubos. Ang ganda nung pinakita ni David na kung saan masasaksihan natin na ang paglalim natin sa Panginoon, our intimacy with Christ, will serve us justice. Tayo po ba'y naagrabyado na? Marami na bang pagkakataon sa buhay natin, pag nagre-reflect tayo, bakit parang lagi akong agrabyado? Naalala ko kaming 3 magkakapatid, pag naghati-hati ng mangga, ay siyempre 2 babae, ako lang ang lalaki. Laging agrabyado ang kuya. Di ba ako ang agrabyado? Pagka si Dayan ang naghahati ng mangga, yung pinakamanipis na bunot ay binibigay sa kuya. Ay siyempre, mapagbigay naman ng kuya, hindi, magparaya na lang. Sabi ko sa buhay ko, talaga bang ganito ang role ng kuya? Lagi na lang naaagrabyado. Minsan nag-away kami ni Dayan, hampasan ng walis tingting. Nakita nung bunso kong kapatid, si Sharina. Alam ni Sharina, ako ang agrabyado dahil ako ang kawawa talaga sa aming magkakapatid. Kumuha ng walis, tinulungan ng ate niya, at ako ang inatake. Ang sabi ko sa buhay ko, ito ba ang role ko sa mga magkakapatid namin? Kawawang kuya. Kaya sabi ko, pag ako'y naging pastor, sila ang titirahin ko sa mga mensahe. Hindi, biro lang po. Biro lang. When we have experienced injustice in life, the world dictates, we retaliate. Ang sasabihin ng mundo, gumanti tayo. At ang sarap ng pakiramdam ng gumaganti. Pero alam niyo, sa piling at sa nais ng Panginoon, hindi kailanman bubulungan tayo ng Diyos na gumanti sa ating kapwa. Gumanti sa mga nang-aagrabyado o gumawa ng paraan para makapantay sa panlalamang sa atin. Ang sabi ni David, ang Diyos ang maghahanda ng salo-salo sa presensya ng ating mga kaaway. Ano ang ipinapakita? Justice. So when you feel that you experience injustice in life, do not retaliate. Do not revenge. Huwag gumanti. Ipagpasa Diyos natin. Diyos ang magsaserve ng justice sa paraan niya, sa kapanahunan niya. Hindi natin kailangan gumawa. Pagkatapos nito, masasabi na lang natin, salamat Panginoon. Alam ko ang nangyari sa Kanya ay ang paghihiganti ninyo para sa akin. Huwag tayong gumawa ng anumang bagay na maglalagay sa atin sa alanganin. Hayaan natin ang Diyos ang gumawa nito. At alam ko marami sa atin, sa mga experiences natin, mga kaaway natin, nagkakaroon ng karamdaman. Hindi naman natin pinag-pray. Pero yung karamdaman na yon ang nagiging daan para sila ay mag-reflect sa kanilang ginagawa sa buhay. Huwag tayong gumanti. Hayaan natin ang Panginoon ang gumawa nito para sa atin. Verse number 6. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ang sabi sa verse 6 sa Tagalog, kabutihat pag-ibig mo sa akin, di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan.
Ako po ay mayroong pakiusap sa atin. Si David, ang kanyang sinabi, sa paglalim niya sa Panginoon, sa paglalim niya sa pagkakilala kay Yahweh, ang kabutihan at pag-ibig niya ay sa kanya habang buhay. Ang sabi niya sa bandang dulo, mananahan ako sa kanyang templo magpasawalang hanggan. Ang ipinapakita po dito na kung tayo ay lalalim sa Panginoon, makikita natin yung halaga na mayroon tayong pagpapala ng Diyos. Our intimacy with Christ will bring God's blessing over our lives. Surely the goodness and the mercy of the Lord will follow us, hindi lang this year, hindi lang next year, all days of our lives. At ito yung dapat nating hanapin, mas higit na kailangan natin kaysa sa ibang mga bagay. Ang pagpapala, ang kabutihan ng Diyos ay sa atin. At dahil dito, sama-sama tayo. Ito ang aking pakiusap. Sama-sama tayo na manahan sa kanyang templo habang buhay. Marami sa atin ay naririto dahil tayo'y inimbita. Marami sa atin naririto rin dahil dito tayo lumaki. Ang simula ay hindi mahalaga. Ang mahalaga kung paano tayo magpapatuloy. Hindi mahalaga kung tayo inimbita, hindi mahalaga kung dito tayo lumaki. Hindi mahalaga yung simula. Alam niyo po, ang mahalaga talaga ay yung nagpapatuloy sa Panginoon. Nitong mga nagdaang linggo, nakita namin na ang ating pong attendance every Sunday ay lumalaki. Salamat sa Panginoon. Papuri sa Diyos. Kung tayo'y dumadami, salamat sa Panginoon. Pero ito po ang aking warning sa atin, mga kapatid. And this goes out to all CMT members. Sa lahat po sa atin na leader, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos para mag-alaga at hindi lamang para umupo. Sa bawat isa sa atin na naririto ngayon, tayo ay tinawag ng Diyos dito, hindi para lamang umuwi tayong pumapalakpak dahil tayo ay na-bless. Tinawag po tayong lahat dito para sumamba sa Panginoon, ma-bless man tayo o hindi. Our role, why we come to church and dwell in the church, is to worship God. Kung tayo tinamaan ng mensahe, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kung pakiramdam natin, parang si pastor, pinepersonal ako, magpasalamat tayo sa Panginoon. This is God's dealing in our lives. And yet, at the end of it, let us all say, I will dwell in the house of the Lord forever because I am a worshiper. Ako ay tunay na mananamba. Habang buhay, umulan, umaraw, bumagyo, lumindol, bumalik man si COVID o hindi, mananahan ako sa templo niya habang buhay. Manalangin po tayo. Panginoon, sa araw na ito, aming kinikilala na kayo ang nangungusap sa amin. At alam din namin, Panginoon, na sa maraming mga pagkakataon, kayo lang din yung nagsasabi ko ano yung pinakamabuti at alam namin, naririnig namin yung tinig ninyo na siyang nagsasabi ko ano ang dapat namin baguhin sa aming mga sarili. Naririto kami, Panginoon, na nagpapakumbaba at inihiling sa magitan ng mensaheng aming marinig. Baguhin po ninyo yung aming pag-iisip. Baguhin ninyo, Panginoon, yung aming pagtitiwala sa aming mga sarili, sa mga kapatiran namin na nagnanais maghiganti sa mga bagay na nangyayari sa kanilang buhay. Kayo nawa, Panginoon, ang aming maging mensahe na hindi ito sa paghihiganti, kung hindi sa pagpaparaya at pagpapaubaya. Aming pong hinihiling sa magitan ng awit 23 na ipinakita ni David. Masaksihan namin yung kabutihan ninyo araw-araw sa kabila ng pagkukulang, sa kabila ng kawalan. Masaksihan namin ang inyong habag. Masaksihan namin, Panginoon, yung pagpapala ninyo na hindi kayang pantayan ng mundong ito o ng anumang material na bagay.
Aking hinihiling, Panginoon, patuloy na sa magitan ng amin pong marubdob na pagnanais na sumunod sa inyo, saan nyo man kami dalhin, anumang aming maging trabaho, maging mabuti kaming halimbawa at patotoo na kami ay anak ng Diyos at pinipili namin ang daan ng katuwiran, hindi sa harap ng tao, kundi sa harap ninyo. Baguhin po ninyo ang bawat isa sa amin upang kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat na tawagin lingkod ninyo. Sa inyo namin niaalay ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po lahat ay tumayo, awitin po natin bilang hymn of response, Face to Face with Christ my Savior. Thank you po. Thank you po, Pastor, para sa ating message. Sa ating message. Thank you po. Ngayon naman po, dahil po third Sunday po ng buwan ng September, makakarinig po tayo ng testimony mula sa member ng pastoral care na nagmumula galing kay Tita Cecil Peralta. Pinagpalang umaga po sa atin lahat. Pinagpala po ba tayong lahat nung nakaraang linggo na ito? Amen po, ano?
may nais lang po akong i-share sa inyo. Ngayon pong araw na ito ay invited po ako sa reunion ng 1972 batch ng St. Augustine. Tinawagan ako ng isang kaklasmate ko na ngayong September 24 ay may reunion kami. At this year, ginawa nilang quarterly. So, nung mga previous month, hindi po nakaka-attend dahil meron akong wider. At dahil nga po natapat ng Sunday. Pero noong pong 2018, yun po yung last na attendees ko ng reunion namin ng high school. So, masaya. May mga successful akong mga classmate, batchmate, na ginaganap yun sa Waterwood, na libre kami, walang binabayaran, meron pang mga pa-t-shirt. Yumaman na yung mga ka-batchmate at mga ka-classmate ko. So, this time, na nauna nga po yung invitation na to, pagkatapos may tumawag sa akin, sabi nga po nung ka-classmate, sige sige Tita Cecil, papalista na kita doon sa ating coordinator. Sige kako, kasi maraming beses na ako hindi nakaka-attend. So, ngayon nga po, may tumawag ka sa akin ka-sister. Sister, baka naman pwedeng ikaw ma-requestan na ikaw yung mag-testimony sa sabi ko, naku, paano ba to? Inisip ko po na naka-oo na ako doon. Tapos ito, church. Para sa akin, siyempre po, ministry ko to Ang sabi ko dun sa ka-classmate ko, nag-chat na ako. Ay, mate, sorry. Tininan ko sa calendar, 24 pala Sunday. Meron kaming activity, so hindi ako makaka-attend. Next time na lang. Sana wag nang gagawin Sunday, kasi priority ko yung Sunday para kay Lord. Kaya nagpapasalamat po ako. At isang privilege na muli akong makatayo. First time ko po ngayon sa congregation service na mag-testimony. Kasi sanay po ako sa prayer meeting lang kakapag-message ng mga testimony ko, experience ko sa mga journey ko sa buhay ko. So maraming pong salamat. At nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ako po ay nag-alis lang ng kaba. Talaga pong kinakabahan ako at late lang ako naggawa ng marami po akong mga kabisihang nitong nakaraan 2 araw. So, mag-umpisa na po ako. Magbibigay lang po ako ng isang maikling testimony sa Pastoral Care Ministry ng Baliwag Alliance Church. Ito po ay ang pagbisita sa mga miyembro na mayroong karamdaman o yung ibang mga miyembro natin na hindi nakaka-attend paminsan-minsan. Ang pastoral care team po ay katulong ng ating pastor, ng ating senior pastor na si Pastor ID sa pangangalaga sa kanila, sa pamamagitan ng panalangin araw-araw at pagkakaisa na maipadama ang pagmamahal bilang kapatiran natin sa pananampalataya. Ganon din sa pagtulong sa kanilang pangangailangan. Meron pong 12 miyembro na binubuo ang pastoral ministry. At isa po ako na nais ng puso ko na ginagamit na instrumento ng Panginoon upang makapaglingkod. At bilang miyembro, ako rin po ay sumusuporta sa financial or in-kind na maibabahagi sa binibisita. Ang BAC, ang Baliwag Alliance Church, ang Pastoral Care, ang naghahatid ng financial suporta sa ating mga members na nagkakasakit. Dito po, ako magtatapos. Ini-encourage ko po ang bawat isa sa pastoral care na kung sino po yung nais na maglingkod sa ating Panginoon ay mag-join po kayo. Habang meron po tayong lakas,
ipagamit po natin sa ating Panginoon. Ito po yung aking paboritong verse sa Psalm 37:4. Sa English, delight yourself also in the Lord, and He shall give them the desire of your heart. Sa Tagalog, sa Panginoon hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Salamat po. Dito po ako nagtatapos. Magandang umaga po sa atin lahat. Thank you po, Tita Cecil, sa magandang testimony. Ngayon naman po, ay dadako po tayo sa ating pagbibigay. Tithes and offering, may babasahin lang po akong verse dito, na galing po sa Malakay 3:10. Bring you all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house, and prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. So, pwede na po tayo magbigay. Nire-request ko po tumiwala ang lahat para po sa ating doxology. Yumako po tayong lahat. Lord, thank you po sa buong linggo na nagdaan. Salamat po sa mga blessings na binigay niyo po sa amin at sa pagliligtas po sa amin ngayon. Tulungan niyo po kami para sa amin pang gagawin para sa ngayong araw. Just name we pray. Amen. So, attendance po. Ngayon po, meron po tayong a total of 180 na umattend po ngayon. Ang adults po ay 134,
at ang kids po ay 46. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa visitors po, pasensya na po kung di ko po nabanggit ng maayos ang inyong mga pangalan, pero meron po tayong tatlong mga bisita ngayon. Si Rafael Pazcoguin. Kasuwain tayo. Kaway-kaway po. Makita po tayo lahat. At ang pangalawa po ay si Maureen de la Cruz. Ang pangatlo naman po ay si Rodenil de la Cruz. Ayun po. Welcome po at sana makita po namin kayo next week ulit. By the way, sa mga bisita po, meron po tayong kape dito sa kanan nyo pong pintuan. Pagpasok nyo po dyan, may kape po dyan. Pwede po kayo magkape after ng service habang nagkwekwentuhan. Para po sa karagdagang mga announcements, tingin na lang po tayo sa ating mga monitor. So, yun po. Pasensya na po. Nagka-problema po sa ating music dun sa sound system. At happy birthday po sa mga mag-birthday this week. Si Brother Pepito Felipe, Sister Angela Cruz, Sister Yvonne Milaytura, at si Sister Sharina Gato. Meron po atan tayong karagdagang announcements na magmumula kay Pastor Ryan. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po, Baliwag Alliance Church. Good morning po sa ating lahat. Sa araw po na ito ay nais lang po nating i-recognize yung ating mga wider class graduates na ginawa po nung nakaraang linggo, Sunday, September 17. At alam niyo po, dahil nag-expect po kami ng maraming pupunta, naghanda po kami ng marami, naghanda po kami ng lechon at iba pa. Kaso wala pong pumunta kaya pina-take out na lang po namin yung iba. Anyway, gusto nating i-recognize sila sa umagang ito kaya nais po nating hilingin yung mga wider class graduates dito sa harapan para kayo po ay makita rin ng lahat. Wider class graduates, ayan, dito po tayo sa harapan. Ang ating pong wider class na gumraduate noong linggo ay bali shampoo sila, pero meron pong work, tsaka meron pong work yung dalawa, kaya hindi po sila natin makakasama sa araw na ito. Kami po bilang mga teachers ng wider class, nais po namin silang i-recognize dahil sila po ay talagang nagtiyaga na matapos yung kanilang wider ng higit pa sa 1 taon. Kung bibilangin po ang wider class sa 1 taon lamang, pero dahil sa mga hindi inaasang mga pangyayari, umabot po kami ng 1 taon at 6 na buwan ngayong September. Kaya nais po natin silang i-recognize dahil sa 1 taon at 6 na buwan, sila po ay nagpagal at nagtiis para sila po ay makatapos. At sa araw po na ito, nais natin sila recognize dahil nung linggo, sila po ay nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral sa wider. Maaari po ba natin silang palakpakan for the Lord? Maraming salamat po at gayon din naisin po naming ipaabot sa bawat isa na hanggang ngayong araw po ay pwede pa po tayong mag-enroll sa ating wider class na atin pong gaganapin next Sunday, October 1, yun, October 1, 2023. At meron po tayong higit 10 na nag-enroll na
sa ngayon. Sa muli, isang magandang umaga po sa bawat isa. Maraming salamat po. Meron pa po ba tayong karagdagang mga announcements? At kung wala na po, BAC family, gusto ko lang po kayo i-remind na although patapos na po ang service natin, gusto ko po kayo i-remind na hindi po dito natatapos ang ating pagsamba. Kahit umuwi po tayo ngayon, kahit anong araw po sa buong linggo, kahit anong oras at kahit kailan, pwede po tayo magsamba. The worship never stops. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon at nirequest ko po tayong tumayong lahat para sa ating closing prayer na ibibigay ni Reverend Ian David Angeles. Tayo pa lahat ay tumayo, tayo magpasalamat sa Panginoon. Sa inyo namin iniabot ang aming papuri, ang aming pagsamba, ang aming pasasalamat dahil kayo ang nangungusap, kayo ang nangunguna, at ang aming buhay ay aming ipinapasakop sa inyo. Aming dalangin na patuloy kayong tumawag mula sa aming pong mga kasamahan na siyang magiging agents of change sa aming pong lipunan. Mga matatagumpay na mga professional upang nang sa ganon sa kanilang mga patutuo at sa kanila pong mga ginagawa, maging tagahatid ng mabuting balita para sa ibang mga tao. At sa pamagitan nila, Panginoon, maganap ang tunay na pagbabagong nagmumula sa inyo. Maraming salamat din kung paano nyo pagpapalain ng mga kasamahan namin at nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Sa mga kasamahan naming Panginoon na nasa malayong lugar, na kasama naming sumasamba sa inyo online, maraming salamat sa kanila pong buhay. At sa aming paghiwa-hiwalay, panalangin namin ang inyong pag-iingat hanggang sa muli naming pagkikita. Sumaati na masaganang pag-ibig ng ating Diyos Ama, biyaya mula sa ating Panginoong Hesus at ang pakikipisan ng banal na Espiritu sumaatin ngayon at magpakilan pa man ang lahat ay magsabi ng Amen. Magandang umaga po. God bless.